Hindi pa rin daw nawawala mga kababayan ang pagiging matinik sa chicks. Ito si PRRD, sabi ni VP Inday Sara. Lalong-lalo na sa mga magagandang babae. Andyan pa rin daw mga kababayan ang kanyang pagiging mambobola. Oh. Yan po ang biro ni VP Inday Sara. Dahil nung tinanong daw niya ang kanyang tatay mga kababayan, si Tatay Digong, na kung nakatulog ka ba ng maayos tay? Sabi niya, minsan hindi. Dahil sa kakaisip ko sa iyong nanay. Na nandyan mga kababayan, bumisita sa kanya. At nung tinanong daw ni PRRD, si Madam Elizabeth Zimmerman mga kababayan, nakilala mo si Hanilet? Ang sabi ni Madam Elizabeth, hindi ko siya kilala. Panoorin niyo po ha. Nagtanong siya sa mama ko, nagtanong siya kung kilala ba daw ng mama ko si Hanilet. And then sumagot din ang mama ko na hindi daw. ang ngiti ni Basdeom. Hindi niya daw kilala si Hanilet. So yeah. Tapos tinanong ko siya, kamusta ang tulog mo? Sabi ko, dire-diretso ba ang tulog mo? Meron ka bang insomnia? Sabi niya, wala naman akong insomnia. Minsan lang hindi ako makatulog dahil sa kakaisip sa nanay mo. Grabe talaga, no? yung ano niya, yung kanyang... Hindi pa rin nawawala yung kanyang pambola sa mga magagandang babae. Magagandang babae, in fairness mga kababayan. Ang ganda ng mga asawa ni PRRD. What else about family? Tinanong niya si Mira. Yung apo niya mga kababayan, sa tuhod na ata yun, na half Japanese. Sabi ko, okay naman si Mira. Nakatanggap ako ng video galing kay Mira nung nandun si Kitty. Si Mira po yung bata na nakikita nyo kasama ni Kitty. Yan po si Mira. And then we talked about Suling, yung anak ni Baste. Suling pala ang anak ni Baste. Yan lang ang pangalan ng nanay ni PRRD mga kababayan. At sinabi namin sa kanya na kapag nagsama yung dalawa, si Mira at si Suling, ay parang merong powerhouse of mga taratitat na mga babae na mga future strong women of the Philippines. Times 2 pa yan kay Sara. At ano pa ba about family? Yun lang naman yon about family. And then yung update sa case, na-update siya sa case. Update sa elections, tapos na yon, alam na niya yon. Tinanong ko siya kung ano ang message niya. Sabi ko, araw-araw may naghihintay sa labas, nagpapakita ng suporta sa iyo. At araw-araw talaga mga kababayan, every day. Tinanong ko siya, sabi ko, may gusto ka ba na message sa kanya? And then, giingon niya in Bisaya nga, tindog lang mo din ha, hantod sa kahangturan. Tumayo lang daw kayo dyan. But then, alam namin na joke yon. Joke lang ha. And then sabi niya, no, tell them. Pero, para kay Tatay Digong mga kababayan, ang sabi niya na okay lang naman daw na hindi daw siya puntahan, pero kusang loob itong mga tao mga kababayan kusang loob nila na pupunta talaga dyan. Na sandali by memory ko lang ito ulitin. I am eternally grateful grateful your showing of support, and I recognize your sacrifice, which you do not have to do. Pero gagawin pa rin namin. So, you can now go home. Yan si Tatay Digong mga kababayan Ayaw niyang mang-abala ng tao. Pero para sa atin, mga supporters, hindi naman ito abala. Kusang loob natin ito. Bukal sa ating kalooban ang ating pagsuporta. Yun ang sabi niya. So, uwi pa tayo? Hanggang sa dulo po, hanggang sa dulo. So, pang iwanan? Wala!
So VP, usually po ba pag nag-visit kayo kay PRRD, nasaan po? Sa room or sa dining table, sa garden? Paano po ba? Meron kaming special room doon sa visiting area dahil yun ang binibigay sa amin na space. Hindi kami doon sa common area. Doon kami sa special room. May binalita ba kayo sa kanya na national news at ano naging reaction ni Tatay Digong sa mga national news ang binigay niyo sa kanya? Wala kaming pinag-usapan na national news. Well, napag-usapan namin yung May 31 na kung nasaan tayo lahat. Yes. Napag-usapan namin yung May 31. So, nag-rundown ako ng mga speakers. Sabi ko, nandoon si Baste, nandoon si Senator Amy, nandoon si Senator Dante Marcoleta, Senator Robin Padilla, spokesperson Harry Roque, Attorney Vic Rodriguez, si Maharlika I mentioned, and then ako, and the lawyer, Richard Mata, and the American Malcolm the American guest, no? Si Hindi yun American, ano yun siya, British. So sabi ko, we had 10 speakers, at madami ang pumunta, at madami ang nagpakita ng suporta, at madami ang nalasing. Inuman? Andyan ba si Admiral? Madami ang nalasing, at madami ang nabusog. Nabusog. Sa sobrang dami ng pagkain din, madami ang nabusog, at madami ang mixed feelings dahil nakakalungkot na nagsama-sama tayo dahil nakakulong si Pangulong Duterte, pero sobrang saya dahil nakikita mo yung pagkakaisa ng sobrang daming Pilipino for a single cause, and that is requesting ICC to send PRRD home. Pwede po ma'am, pero lawyers lang po ang allowed noon. So ang ginagawa namin is pinapadala namin sa lawyers, and then they upload it sa laptop nila, tapos kung may visit sila, pinapakita nila. My birthday nyo, New York had a very big gathering also sa Times Square. Yes ma'am, oo, I know. I think this is the 3rd year ba na ganun ang ginagawa ng mga nasa Pati sa New York, mga kababayan, no? Mayroong big gathering sa Times Square. Opo, Ma'am, nakita ko yung doon ma'am, yung sa, ano ba tawag, billboard? Video talaga. Video talaga, sobrang nakita ko yung... Oo, no? Oo, parang third time na yan, no? Hindi ko lang maalala kung second or third time na yan. At nagpapasalamat ako, hindi lang sa mga... Gumagastos talaga ang mga supporter, mga kababayan, di ba? Mahal yan. Magpa-play ka ng sa billboard, electronic billboard sa New York. Kababayan natin sa New York, kundi sa buong mundo, na nag-celebrate din ng birthday ko. But more than that, may double cause yung kanilang celebration. Meron din silang panawagan to send PRRD home, to bring PRRD back to the Philippines. At of course, yun din yung panawagan natin lahat, no? Ibalik si Duterte at ibalik ang tunay na pagbabago natin. Yes. Nagpaalam na ka ba na babalik ka uli sa Pilipinas? Anong mensahe niya sa iyo? Anong mensahe niya dun sa pagbalik mo sa Pilipinas? Opo. Uuwi na pala si Inday, mga kababayan, sa Philippines. Nagpaalam na kami. Gulat. Andun sa likod. Nakita ko lang parang totoo talaga yung nakaupo, mga kababayan. Dahil ko Inuwi ko yan. Roommate ko yan. Roommate ko siya. So ilagay ba natin siya dito? Namumove ba yan? Nakadikit, baka nakawin. Yes. So sinabi na namin sa kanya na uwi na kami tomorrow. At magsisimula na yung biyahe namin mamaya. Tapos sinabihan namin siya na darating si Hanilet sa Thursday. Hindi ko yan kilala, sabi ni Madam Elizabeth. And then ang susunod na darating ay si Paulo, kasama yung kanya ang mga anak. So alam na niya. Paano mo niyo po kayong dalawang kapatid? Nire-reassure ang Pangulo para magkaroon siya ng hope na sooner
makalabas na talaga siya dyan? Walang assurance talaga mga kababayan dahil nasa judges yan eh. Yan talaga ang katotohanan mga kababayan. Hawak lang ng ICC mga kababayan yung kapalaran ni Tatay Digong. Pwede nilang pahabain, pwede nilang patagalin, pwede rin nilang palabasin mga kababayan na. Sana nga lang hindi bias itong taga ICC. As far as allowed sa amin ng mga lawyers na wala kaming privileged communication, sinasabi namin sa kanya yung alam na ng lahat, no, public knowledge na nag-file ng questioning jurisdiction at ngayon ay merong provision sa Rome Statute, yung interim release na tinatrabaho din. And then one of the discussions as well was your suggestions, folks, no, to go through the Dutch laws. Which he said, okay, you explore that. And then sabi ko, I can do that while I'm back in the Philippines na online na lang yung pag-aasikaso. At, well, yun ma'am. Kung ano yung alam na ng lahat, yun lang din yung sinasabi namin para wala kaming, At yung bago yung tungkol sa... domestic remedy. Oo. Unfortunately, dahil paalis na si VP, no? Last question siguro si Mayor Baste. Ano pong feeling nyo dito sa bisita nyo, itong pangalawang bisita nyo? Last question. Mas magaan kasi tingin ko okay naman siya. Okay naman. Yun lang, matanda na nga. Nasalita na akong kahapon. Tama na yun. Nangayayat daw mga kababayan. Pumayat daw si PRRD. So, anong masasabi nyo dito mga kababayan sa bagong updates? Post your comments below.